Magandang araw mga ka-fiber. Yan, pakikita ko at share ko naman sa inyo kung paano gumawa ng fiberglass product na motorcycle parts. Yan, ito yung molde. Ang unang gagawin ay lalagyan natin ng gel coat. Paglalagay ng gel coat sa motorcycle parts, mas maigi brush ang gamitin. Yan, kapag ito naman ng painted finish naman, walang problema. Kapag gel coat finish, kailangan mo gumamit ng spray gun. Yan. Kapag natuyo na ang gel coat, pwede ka pang ulin mag second coating. Yan. Ito yung ating process kung paano gumawa ng fiberglass product, yung may molde. Yan. Apply lang natin ng gel coat lahat. Ang pagpapatuyo niyan mga 3 to 4 hours lang. Yan. Kapag matuyo na siya, yung hindi na malagkit, yung hindi na dumidikit ang daliri mo sa gel coat, pwede ka nang simulang maglatag ng fiberglass. Yan. Unang-una, bago ka maglatag ng fiber, punasan mo ng resin yung ibabaw ng gel coat para hindi manuyo yung pinaka likod ng ating fiberglass at gel coat. Pinaka-importante kasi yan, diyan po kasi nagsisimula ang bubbles kapag nagpipintura na tayo. Yan. Mainam ay lagyan mo muna ng coating ng resin ang gel coat bago mo lagyan ng matte. Yan. Yan. Pwede rin gamitin ang brush, pwede rin gamitin ang roller. Yan. Pagka ganyan po kasinsin, brush lang po ang gamitin natin. Yan. Diretso fitting na natin yung fiberglass mat. Yan. Hindi niya na rin po ipinakita na linalagyan po ng pate yung mga kantuhan yan, yung mga masisela na kanto, nilalagyan po yan ng pate. Yan. Dinadaliri niya. Ang pinaka the best po niyan ay gagamit tayo ng roller. Kung nakikita niyo po, ang madalas na ginagawa ko ay ginagamitan ko ng roller. Para sa mga roller, ang pang roller po ay ginagamit para pantanggal ng bubbles at hindi makapal yung ating resin sa molde. Yun po ang nagpapantay ng pyesa. Yan. Sa kanya po, ang ginamit niya ay brush lang. Ibig sabihin, hindi niya matatansya ang bigat niya. Hindi niya yan, hindi halos pare-pareho ang bigat kasi yung resin na na-stack sa mat, yun na. After nga po palang matuyo, meron pong mga plants yan, pwede mo nang i-knife cut yung mga over na excess na fiberglass para hindi ka na mahirapan sa pag-remove mo, hindi ka na kakating ng matagal, maraming alikabok. Yan. Ito naman po yung pag-setting ng tapalodo. Yan, tapalodo. Yan. Paglatag ng mat. Ito po yung DIY style lang, hindi pang professional style yung ginagawa nila. DIY style, yung mano-mano. Hindi po ginagawa ng roller yan, hindi ginagamitan ng roller. Ang pyesa po pagka hindi mo ginamitan ng roller, talagang hindi mas matibay po. Hindi siya katibayan. Hindi gaya nung ginamitan ng roller, talaga flat na flat yung fiberglass sa molde. Mas matibay po yun. Yun po ang pinaka matibay na pyesa. Yan po kasi may mga excess yan. Yung pagka hindi mo ginamit ng roller, may mga hangin-hangin yan. Yan po ang nagpapahina sa ating fiberglass product. Yan. Yan. After pong mga 4 hours, 3 to hours, pwede mo nang i-remove yung product. Yan. Mas mainam yan kung meron kang spray gun, yung hangin.
mas mabilis mo yung mariremove. Huwag mong papaluin yung molde kasi magka-crack yan. Yan, makikita sa pyesa yung crack. Yan, na-remove niya na yung pyesa. Yan, okay naman, maganda naman yung kanyang molde. Yan, yung tapalodo, re-remove niya na rin. Pwede ka sumunod-sunod, wag lang yung bakal kasi masisira yung molde mo. Pinakamainam dyan, gamitin yung spatula, yung plastic, para hindi masira yung molde. Yan, yan, okay naman yung molde, makinis. Medyo mga excess, ano yan, tsaka mga joint area, yan, saka na lang pifinishing. Yan, ganyan na po ang paggawa ng fiberglass na product.